Imposible raw na walang nagtimbre sa PNP na magrarally ang INC sa EDSA. Isa nga ba itong failure of intelligence sa panig ng mga otoridad? Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Now we're hearing yung mga participants. Sang-ayon ng political commentator na si Attorney Jess Falsis kay former Senate President Frank Drilon na nagkaroon ng failure of intelligence sa naganap na pop-up rally ng Iglesia ni Cristo madaling araw ng June 30. Ayon kay Falsis, Lunes pa lang, kumakalat na ang usap-usapan sa text at social media chat rooms na magkakaroon ng kilos protesta matapos i-anunsyo ni Ombudsman Boying Remulla na sasampahan na ng kasong plunder si Senador Rodante Marcoleta. Una nang sinabi ni Falsis noong June 30 sa On Point ng Billionaire News Channel na mas ikinagulat niya pa na walang mobilized forces ang gobyerno nang magsimula ang rally kaysa sa pagkakaroon mismo ng rally ng INC. I think the government was surprised, but online there was already chatter over the weekend about a quote-unquote surprise rally. Madami na mga nagli-leak na mayroon daw ganung plano, etc. So I was surprised na walang mobilization ng government, especially given the recent white ribbon nung Sunday. So they should have monitored this week na baka meron din, no? And online chatter should have reached them kasi everything is on social media nowadays anyway. Ayon sa multiple informants ng BNC, mula sa hanay ng matataas na opisyal ng PNP, miyembro ng Iglesia ni Cristo ang lahat ng police directors na may jurisdiction sa EDSA White Plains. Bukod kay NCRPO Chief Anthony Aberin, INC member din daw sina Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio at si Eastern Police District Director Brigadier General Melesio Madato Buslig Jr. EPD ang police force na may jurisdiction sa southbound na bahagi ng EDSA White Plains. Ani Falsis, imposibleng hindi alam ng mga pulis na magkakaroon ng surprise rally lalo na't sila mismo ay miyembro ng INC at mayroon anya silang mga kaibigan at kamag-anak na posibleng nakatanggap ng mensahe patungkol dito. Para naman sa labor leader na si Calio de Guzman, hindi ito lapse ng PNP at malaki anya ang posibilidad na isang surprise rally talaga ang naganap. Kung pagbabasehan daw kasi ang kasaysayan ng INC, may kakayahan anya ito na magpakilos ng libo-libo nitong miyembro sa isang iglap. Dahil coherent yung organization nila talagang yung disiplina, may ganun silang kapasidad talaga. Kaya lamang, bakit naman pati yung publiko isinorpresa at nagkaroon ng masamang epekto sa ating mga manggagawa? Question din ni Guzman ang anyay special treatment ng City Government of Manila matapos lumipat ang INC sa Liwasang Bonifacio. Sinalubong kasi ang mga rallyista ng pakain mula sa LGU sa pangunguna ni Mayor Isko Moreno. Walang ganyang pag-aantay o mainit na pagtanggap na ginagawa si Yorme kahit na makatarungan ang hinihingi ng mga manggagawa para sa pagtaas ng sahod, laban sa kontraktualisasyon, sa kalikasan, mataas na presyo ng gasolina at kuryente. Walang ganyang pagtanggap. Ang pinapadala niya ay hindi pagkain, batuta kasama yung pulis. Sinubukan naming humingi ng komento sa PNP at DILG, pati na rin ng Manila LGU kaugnay ng mga nabanggit na issue. Pero wala pa silang tugon sa ngayon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.